ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Habang may buhay ay may pag-asa. Pero hindi rin naman mawawala ang pagsubok, kaya importante na magtulungan ng magkapareha upang malagpasan nila ang mga bagay na yon. Ikaw, kabarangay, handa ka bang tulungan ang iyong kinakasama? Dear Papa Dudut, naranasan nyo na bang masapawan? Ako kasi oo. At yan ang pinaka-ayokong pakiramdam sa mundo. Ewan ko, pero para sa akin lamang talaga para sa akin lamang lamang na lamang talaga ako sa taong sumasapaw sa akin. Kaya naman ang kapal ng mukha niya na iparamdam sa akin ang bagay na yon. Yun din ang dahilan kung bakit napasulat po ako sa programa ninyong Barangay Love Stories. Kung hindi ninyo kasi may tatanong ay mahilig talaga ako makinig po sa radyo. At isang araw ay napadpad ako sa inyong istasyon. Simula noon ay palagi na ako nakikinig ng Barangay Love Stories ni Papa Dudut via online. Tapos ay nakita ko ang inyong email address kaya hindi na ako nagdalawang isip na sumulat sa inyo. At umaasa ako na mai-air ninyo ang aking kwento. Pero bago ako magpatuloy ay gusto ko munang magpakilala sa mga kabarangay natin. Cresida pala ang pangalan ko, 23 years old at taga Quezon City. Meron na akong kinakasama si Benjo na edad 25 naman at may isa na kaming anak na 2 taong gulang na. Sa kasalukuyan ay nakatira kami sa bahay nila dito sa Barangay Commonwealth sa Quezon City. Bebe, ano to? Alin? Itong nasa cellphone. Malay ko sa'yo. Malalaman ko kung sasabihin mo. Nakita ko lang naman na sandamukal na picture ng mga gwapo at machong lalaki yung pinupusuan mo. Yung iba sa kanila di ko pa kilala. Bakit? Kailangan ba kilala mo para pusuan ko? Hindi naman. Pero malay ko ba kung sino yung lalaking yun? Mamaya, sikat pala siya sa ibang website tapos… Pwede ba? Ginaya mo naman ako sa'yo. Ha? Anong ginawa ko? Tanong-tanong ka pa sa ating dalawa. Ikaw nga yung mahilig manood ng ganun. Ibahin mo ako. Hindi ako ganong klase ng babae. Normal lang naman sa aming mga lalaki yung mahilig manood ng ganun ah. Pero hindi ko pinupusuan yung mga babaeng napapanood ko dun. Kasi loyal ako sa'yo. Ikaw lang, sapat na. Ew, kadiri ka. Anong kadiri dun? Basta kadiri ka. Wag mo na ulit-uulitin yun ah. Ang corny kasi. Parang eng-eng naman to. May nalalaman ka pang corny pero noon kilig na kilig ka kapag bumabanat ako sa'yo. Noon yun, hindi na ngayon. Kaya nga tigilan mo yan kung ayaw mo ikaw yung banatan ko. Sungit naman nito. Siguro may iba ka nang nagugustuhang lalaki, no? Ha? Pinagsasasabi mo? Mabalik lang tayo dito sa mga pinagpupusuan mo. Akala mo ba magandang gawain to? Lalo na't meron ka ng anak at kinakasama? Ano na lang sasabihin sa'yo ng mga makakilala sa pinagagagawa mo? Sige nga. Kung makapagsalita ka naman dyan, kita ko na yung ngalangala mo. Galit na galit, gustong manakit. Saka sa tono mo para namang nakapatay ako ng tao, pumuso lang naman ako ng mga gwapo at machong lalaki sa Facebook. Ah, alam ko na. Ano yun? Siguro naapakan ego mo, no? Ha? Ano yung ego?
Ay naku, kahit kailan napakahina ng utak mo. Gamit-gamitin mo naman yan. Sige ka, baka kalawangin yan. Bakit kasi di mo na lang sagutin tanong ko? Kaysa naman dami mo pang ebas dyan. Eh, talaga naman. Ano nga? Baka may iba ka ng kinalolokohan ha? Wala. Saka bakit ko naman gagawin yun? Pamilyado na ako. Tulad mo pa ako sa mga katrabaho mong kirengking. May asawa na pero pumapatol pa sa iba. Bakit naman sila napasok sa usapan? Gusto ko lang, bakit din ba? Saka imbis na pagbintangan mo ko ng ganyan, tinanong mo na ba sarili mo kung matino kang lalaki kaya hindi kita dapat palitan? Anong ibig mo sabihin? Lahat na lang ba talaga kailangan kong ipaliwanag sa'yo? Mag-isip ka naman mag-isa, huwag kang laging umasa sa akin, no? Anong magagawa ko? Kung yung mga sinasabi mo ikaw lang madalas nakakaintindi. Malamang, magtatanong ako kung anong ibig mong sabihin. Masama ba yun? Oo, masama yun kaya itiko mo na lang yung bunganga mo. Mas mabuti pa yun kesa magsalita ka ng kung ano-ano. Tamang bintang ka wala ka namang ebidensya. Saka hindi sapat na ebidensya yung nakita mong mga pinusuan ko dahil kahit sino pwedeng humanga sa ibang tao basta walang mali siya. Saka di pa ba sapat na sa'yo pa rin ako tumatabi sa gabi kahit na mabaho ka? Paano naman ako naging mabaho? Hindi ka kasi naglilinis ng katawan, amoy pawis ka palagi, kadiri ka. Lahat na lang talaga, Cressida. Amuin ko nga sarili ko. O ano, tama ako 'di ba? Ang baho mo. Oo nga no. Sige, maliligo muna ako. Papadudot, inis na inis ako sa kinakasama ko dahil sa pambibintang niya sa akin. Pakiramdam ko ay iniinsulto niya ng bonggang-bongga ang pagkatao ko. Kahit naman ganon ang ginawa ko, ni minsan ay hindi ko naisip ang binibintang niya sa akin. At noon pa talaga kung kailan nagsasama na kami at may isang anak. Matagal-tagal na rin kaming magkakilala ni Benjo. Siguro ay 18 anyos ako nang naging kami bago nagkaanak. Hindi ko na natapos ang aking pag-aaral dahil sa hirap ng buhay at naisipan ko na lamang na mag-asawa. Mahirap pa rin naman ang buhay namin kaya alam kong kagagahan yung ginawa ko. Samantala nagtatrabaho bilang saddle stitch operator ang kinakasama ko sa isang pabrika. Mababa lang ang sweldo niya. Sapat lang palagi sa pangangailangan namin kaya nga wala kaming ipon at kadalasan ay nagigipit pa. Yun din ang rason kung bakit nakikisiksik pa rin kami sa kanila. Sa tagal naming magkakilala at magkasintahan ni Benjo, aminado ako na dumarating sa akin yung pananawa at pagkaumay sa aming relasyon. Kaya nagagawa kong tumingin at humanga sa ibang lalaki online. Pero hindi ko naman kahit kailan sinubukang pagtaksilan ng tatay ng anak ko. Maliban na lamang siguro noong mga panahong yon kung saan ay unti-unting lumaki ang pagkakagusto ko sa isang hindi inaasahang lalaki. Lahat ng yon ay kinuwento ko sa kaibigan at dati kong kaklaseng si Almarie Papadudut. Naku, thank you kasi dinalaw mo naman ako at nilabas. Nung nakarang araw ko pag gustong kumain dito ng burger at fries. Pansin ko nga, panay ka shared po sa mga pagkain na gusto mong kainin. Kaya nag-chat na ako sa'yo na magkita tayo dito sa fast food. Kaya nga, thank you sa panlilibre. Sensya ka na kasi wala akong trabaho. Wala rin tuloy akong pera. Ayos lang, magkano lang naman yan? Naks, iba talaga pag may trabaho, no? San ka na nga ba ulit? Trabaho ko? Oo, alam ko kasi umalis ka na dun sa pinagtatrabahuan mong patahian. Oo, umalis na nga ako dun. At cashier ako ngayon sa isang convenience store. Okay ba pasahod dun? Sakto lang, pero mas maayos yung ngayon kesa naman sa dati ko. Sobrang init dun, akala mo impyerno. Tapos yung line leader namin, si Satanas. Laki talaga ng galit mo dun sa line leader nyong yun, no? Sakto lang, kasi hindi pa naman niya ako nagawa ng kasalanan. Siguro, lagi lang niya akong pinagagalitan at sinisita kahit maayos naman yung trabaho ko. Naisip ko, inggit lang siguro sa beauty ko kaya ganun. Pero ayoko na rin naman manatili sa lugar na yun.
Bukod sa mababa ang sweldo, napakaraming tukso sa loob. Hindi lalaki kundi mga pautang na pinapatulan naman ng ibang nanay doon. Kaya ending, payslip na lang nakukuha nila sa araw ng sweldo. Ako nga na wala pang anak hirap na sa buhay. Kaya napapaisip ako, paano nila nairaraos yung araw-araw nila? Lakas na lang talaga ng loob ang labanan sa buhay ngayon. Maiba tayo. Nasaan pala anak mo? Bakit hindi mo sinama? Nasa bahay saka nandun naman si Benjo para bantayan ang anak namin. Hindi ko na sinama kasi magulo yun. Saka baka magturo ng kung ano-ano. Siyempre nahihiya ako sa'yo. Ayos lang naman. Sweldo ko naman Kahit na. Bilhan ko na lang ng pasalubong para matuwa naman pagdating mo. Ikaw bahala. Thank you talaga. Walang anuman. Kumusta na kayo ni Benjo? Ganun pa rin. Pakiramdam ko wala kaming pag-unlad kasi ayos na sa kanya yung trabaho niya. Akala yata niya mabubuhay kami sa kakarampot niyang sweldo. Wala ba siyang planong maghanap ng ibang trabaho? Mukhang wala Mababa pa naman kumpiyansa nun sa sarili. Ay, buti pa yung kuya niya. Gwapo na tapos marami pang pera. Kaya ayun, nagustuhan ko bigla. Anong nagustuhan biglang pinagsasabi mo? Crush ko kuya niya kasi magaling dumiskarte sa buhay. Feeling ko mas may future ako kung siya nakatuluyan ko. Manghilabot ka nga. Bakit naman hindi naman tayo nag-uusap ng karumal-dumal at nakakatakot. Gaga, hindi nga. Pero ano ba yung pinagsasasabi mo dyan? Baka nakakalimutan mo may kinakasama ka na at si Benjo yun. Tapos may anak pa kayo. Kaya dapat hindi ka na magkagusto sa ibang lalaki. Lalong-lalo na sa kuya niya. Ikaw naman, masyado kang seryoso. Siyempre alam ko naman lahat yun, saka simpleng crush lang naman tong nararamdaman ko sa kuya niya. Simple raw, pero naisip mo nga na mas may future ka kung kuya niyang nakatuluyan mo. Hanggang dun lang naman yun, kasi imposible nang mangyari. Ikaw na may sabi na kinakasama ko na si Benjo. Saka kasalanan naman niya kung bakit nagkagusto ko sa kuya niya. Kung matino sana siyang kinakasama, kung may pangarap sana siya sa amin ng anak niya, di hindi ko maiisip yung bagay na yun. Papadudot, napakagwapo ng kuya ni Benjo. Well, gwapo rin naman ang kinakasama ko, pero lamang ng isang paligo ang kuya niya. Ito ang buhay na patunay ng tall, dark and handsome, kaya hindi ninyo ako masisisi kung nagkagusto ako sa kanya. Pero alam ko sa sarili ko na simpleng pagkagusto lamang yon, dahil mas napapansin ko na ang pagiging lamang nito sa kanyang kapatid na siyang kinakasama ko. Pero kahit na ganoon alam ko pa rin naman ang limitations ko. Alam ko na tatay pa rin ang anak ko si Benjo at kahit na anuman ang mangyari. Kahit mag-away pa kami araw-araw at maaburido ako sa pagmumukha niya, ay siya pa rin ang dapat kong piliin. Kaya nga sa abot ng makakaya ko ay sinaway ko ang aking puso na mahulog ng husto at ma-fall in love sa kuya ni Benjo upang hindi na lumala pa ang aming sitwasyon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, gaya ng sinabi ko ay pinigilan kong lumalim ang pagkagusto ko sa kuya ng aking kinakasama. Nandun yung todo iwas ako sa kanya dahil likas dito yung mahilig makipagkwentuhan. Kumpara kay Benjo at nagtatrabaho sa call center ang kuya niya at inggit na inggit ako sa sweldo nito dahil mas malaki kesa sa kinakasama ko. Ilang beses ko na rin sinabihan si Benjo na subukang mag-ahente pero ayaw niya kasi hindi raw siya magaling mag-English at mas sanay na siya sa ginagawa niya bilang machine operator. Siyempre sinabihan at tinanong ko siya kung paano kami makakapag-ipon pambukod namin sa bahay kung hindi niya lalakihan ang sweldo niya pero mukhang walang pangarap na makaalis sa poder ng mga magulang nila ang kinakasama ko. Simula po noon ay tinamad na ako kay Benjo at mas lalong natuon ang atensyon ko sa kuya niya. Kung noon ay iniiwasan ko pa ito, ay bigla na lang todo sip-sip ako sa kanya. Paanong hindi nakakahiram ako ng pera sa kuya niya kapag nagigipit ang pamilya namin ni Benjo, papadudot.
Pwede bang mag-usap tayo, bebe? Mag-uusap tungkol saan? Saka bakit ganyan tono mo? Tinawag mo pa akong bebe kung galit ka naman. Paanong di ako magagalit? Akala mo di ako nakakahalata na masyado kang sumisip-sip sa kuya ko? Ha? Pinagsasasabi mo dyan? Panay kayo usap, tawanan at biruan. Mas kinukumusta mo pa nga siya kaysa sa akin na kinakasama at tatay ng anak mo. Akala mo di ko napapansin, no? Pwes, diyan ka nagkakamali. Oh, masama bang kausapin, makipagtawanan at makipagbiroan sa kuya mo? Baka nakakalimutan mong nakatira tayo sa iisang bubong. Natural, magkukrus ang landas namin. Alam nga namang di ko siya kausapin, di ba? Gusto mo pa yata kaming gawa ng issue? Hindi naman sa ganun, pero… Sabihin mo, masyado kang malisyoso. Hindi ako malisyoso. Anong tawag mo dyan sa mga pinagsasasabi mo kung hindi mali siya, Aber? Malisyoso ka. Binibigyan mo ng kulay yung pag-uusap at pagtatawanan namin ng dahil lang sa ano ulit yun? Hindi kita makamusta ka mo? Oo, tsaka totoo naman yun. Hindi yun totoo. Masyado ka lang madrama. Alam mo, napipiko na ako sa kaartehan mo eh. Kung makapagsalita ka dyan, akala mo hindi mo kapatid yung pinag-uusapan dito. Anong tawag doon? Hirap sa'yo, di ka makalata eh. Magkakaganito ba ako kung di ako nagsiselos? Wow, ngayon naman may nalalaman ka ng pagsiselos. Tama talaga ako na masyado ka lang malisyoso kasi wala namang rason para magselos ka. Anong magagawa ko? Sa'yo yung nararamdaman ko. Ikaw naman kasi, kasalanan mo. Bakit bigla ako naging kasalanan? Sige nga. Sinabi ko na, di ba? Masyado kayong close. Hindi ako sanay. Sinabi ko na rin naman na kuya mo yun. Magselos ka ako sa ibang lalaki, ako makipag-close. Ayun, sige, papayagan kitang mag-alboroto na parang bulkan. Baka nga ako pa humingi ng dispensa sa'yo, pero utang na loob naman. Benjo, kuya mo yun. Ay, sensya na. Hindi ko lang talaga mapigilan. Pakiramdam ko kasi may ginagawa kayo nakakaiba pag wala ako rito sa bahay o kung nakatalikod ako. Naririnig mo ba yung mga pinagsasasabi mo? Oo naman. Palagay mo sa akin, bingi. Hindi, pero buti na rin yung nagkakaintindihan tayo kasi napakasira ulo mo. Bakit naman ako biglang naging siraulo? Tanong-tanong ka pa talaga, bakit nga ba? Sige, ikaw sumagot. Bebe naman eh. Huwag mo ko mabebe-bebe, naiirita ako sa pagbumuka mo. Akala ko naman kung anong sasabihin mo tapos ikaw pa galit nung niyaya mo ako makipag-usap. Alam mo, sumusobra ka na eh. Nung nakaraang araw mo pa ako pinagbibintangang may ibang lalaki dahil lang sa mga picture na pinupusuan ko sa Facebook. Tapos ngayon bibigyan mo ng kulay yung pagiging close namin ng kuya mo? Mahiya ka nga sa kulay ng balat mo, uy. Bakit naman ako mahihiya? Basta, isipin mo, gamitin mo yung utak mo para naman hindi ka lawangin. Kayamot ka talaga, Benjo. Ay, paano kung narinig ng kuya mo yung mga pinagsasasabi mo, Aber? Ano na lang iisipin nun? Hindi ka na talaga nahiya? Dami-dami na nating pabor sa kanya tapos gaganyanin mo pa siya? Hindi ko naman sinasadya. Siguro napangunahan lang ako ng init ng ulo tsaka selos. Init ng ulo sa kapagsiselos mo na wala sa lugar yung magdadala sa atin sa kapahamakan eh. Imbis na magselos ka o magalit dyan, bakit hindi mo na lang kaya gayahin yung kuya mo? Dumiskarte ka sa buhay katulad niya para naman hindi na natin kailangan humiram ng pera sa kanya sa tuwing nagigipit tayo. Papadudot akala ko ay puro trabaho at yosi lang ang nasa utak ng kinakasama ko pero nagkamali ako dahil marunong din pala siyang mag-obserba. At yun nga ay nung napansin niya ang pagpapapansin ko sa kuya niya. Pero buti na lamang at magaling akong magpalusot at sa huli ay naidepensa ko ang aking sarili. Saka wala rin namang patutunguhan ang nararamdaman ko sa kuya niya dahil nga may anak na kami ng kinakasama ko. Sa kabilang banda ay paulit-ulit na sumagi sa isipan ko na sana nga ay kami na lamang ng kuya niya ang naging magkarelasyon. Tingin ko kasi ay mas may kinabukasan kami ng anak ko kung siya ang nakatuluyan ko. Pero gusto ko lang linawin na mahal ko naman si Benjo. Kaya lang dahil sa ugali niya na pabanjing-banjing at mukhang kontento na sa buhay namin, ay unti-unting naapektuhan noon ang damdamin ko sa kanya at sa aming relasyon. Kung may time machine lang sana ay gusto kong bumalik sa nakaraan para baguhin ang aking kapalaran. Imbes na si Benjo ay sa kuya niya ako makikipaglapit ng loob.
Kaya lang ay mukhang hindi na mangyayari yon noong nagkaroon ng girlfriend ang kuya ng aking kinakasama, Papa Dudut. Grabe! Sobrang sarap naman talaga nitong fried chicken at spaghetti nila. Paresan mo pa ng malamig na pineapple juice, solve na solve ang cravings ko. Hinay-hinay lang. Baka mabulunan ka eh. Sensya na, hindi pa kasi ako nanananghalian kaya gutom na gutom ako. Buti na lang talaga niyaya mo ulit ako na makipagkita sa'yo at thank you sa libre mo. Walang anuman. Pero bakit hindi ka pa nanananghalian? 3:00 na ng hapon oh. Bad trip ako eh. Kaya nawalan ako ng gana kumain sa bahay kanina. May nangyari ba? Huhulaan ko. Nag-away kayo ni Benjo. Sakto, rest day niya ngayon, di ba? Kasi linggo. Oo, kaya nga sa kanya ko ulit iniwan anak namin pero hindi kami nag-away. Bakit ka nga kasi na bad trip tapos nawalan ka pa ng ganong kumain? Sinong di mawawala ng gana? Sinama at pinakilala lang naman ng kuya ni Benjo yung girlfriend niya. OMG! May girlfriend na pala siya? Oo. Lahat nga kami nagulat kasi wala kaming alam na may nililigawan na pala siyang babae. Hindi man lang niya nabanggit o nakwento man lang kaya gulat na gulat talaga kami nung pinakilala niya sa amin kanina. Ayun, masayang-masaya naman sila, maliban sa akin. Alam ko kung bakit. Bakit? Siyempre, may gusto ko na dun sa tao. Tapos ang sakit nung bigla na lang siya nagka-girlfriend. Oo, tama ka. Apektado buong sistema ko kaya nawalan ako ng gana kanina at nagsuka pa ako sa CR. For real? Oo. Pero hindi ka naman buntis. Gaga, hindi. Naka-IUD ako, no? Ayaw ko pa magbuntis ulit. Buti naman. Hirap mag-anak sa panahon ngayon, no? Kaya nga sinabi ko kay Benjo na wag niya akong tatangkaing buntisin dahil mananagot siya sa akin. Di naman sa ayaw ko na magka-baby. Pero sa hirap ng buhay tapos mahina pa dumiskarte kinakasama ko, wag na talaga munang mag-anak. Correct. Pero grabe namang epekto sa'yo nung revelation ng kuya ni Benjo para magsuka ka pa. Oo nga Saka hindi ko rin kasi inaasahan kaya, ayun, bumaligtad sikmura ko. Kumusta naman si girl? Yung girlfriend? Maganda ba? Hindi, pangit. Sobra ka naman sa pangit. Totoo naman Maputi lang pero mas maganda pa rin ako sa kanya. Siguro nga mas maganda ka sa kanya. Pero siya pa rin yung pinili ng kuya ni Benjo. Talo ka pa rin. Ewan ko ba? Totoo yata yung kasabihan na love is blind. Eyes can be blind. But heart can see ang peg ng love story nila. Pwede ba? Wag mo na nga ipagdiinan. Lalo ako nayayamot OA mo naman. May kinakasama ka na at anak, di ba? Gets ko na ma-hurt ka ng konti at magulat. Pero hindi na yung sobra-sobrang maapektuhan ka. Dapat kung may mararamdaman ka, ituwa. Kasi sa wakas, nagka-girlfriend na yung kuya ng kinakasama mo. Nakwento mo sa akin na wala ka mong nakarelasyon nyo ng ilang taon matapos lokohin ng ex, di ba? Oo, pero hindi pa rin ako natutuwa. Alam ko naman na hindi ako dapat maapektuhan ng husto. Pero ewan ko ba kung bakit ako nasasaktan at naiinis? Nasasaktan kasi nga may iba na siyang kinagigiliwang babae. At inis ako dun sa girlfriend niya dahil inagaw niya yung atensyon sa akin ng kuya ni Benjo. Kung bakit kasi bigla-bigla siyang umiiksena. Papa Dudut, hindi ko alam na may korsonada na palang babae ang kuya ni Benjo kaya nga gulat na gulat ako nung isang araw ay pumunta ito sa bahay kasama niya upang ipakilala sa amin. Ni hindi pa naman ako nakapagsuklay ng buhok o nakapagsuot ng panloob kaya nagkumahog pa akong pumasok sa magulo at maliit naming kwarto ni Benjo para ayusin ang aking sarili. Hindi nagtagal ay lagi nang sinasama ng kuya ni Benjo ang girlfriend niya sa bahay namin para tumambay. At kapag hindi niya ito sinasama sa bahay ay kung saang magagandang lugar pasyalan at kainan niya ito dinadala. Papadudot lahat ng yon ay nakikita ko sa Facebook na pinopost ng kuya ni Benjo. Kaya naman inggit na inggit ako sa girlfriend niya. Sana kasi ako yon at hindi ang pangit na babaeng yon, Papa Dudut.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudod sa araw-araw na lang na ginawa ng Diyos. Lagi kong napapansin na nasasapawan na ako ng girlfriend ng kuya ni Benjo. Kahit na wala naman siyang ginagawa sa akin. Nakikipagplastikan lamang ako upang pakisamahan siya, pero sa totoo lang ay sorang-sora na ako sa pagmumukha niya. Oo, mabuti lang siya at makinis ang balat palibasa di aircon ang pinagtatrabahuang opisina, pero ako pa rin ang mas maganda sa aming dalawa. Ako pa rin ang mas may kwentang kausap kesa sa kanya na puro lang cellphone. Ako pa rin ang mas masarap magluto sa amin, samantalang siya ay walang alam kundi ang kumain. Di na katakataka na lumobo ang katawan niya, pero sa kabila ng lahat ay gustong-gusto pa rin siya ng kuya ng kinakasama ko. Ewan ko ba. Pero sobrang naiinis ako sa sitwasyon na yon, kahit na alam ko sa sarili ko na wala naman akong dahilan para mainis. Hindi nagtagal ay lalo pang nadagdagan ng inis ko noong nalaman naming nag-propose na sa babaeng yon ng kuya ni Benjo. Napamura talaga ako nang wala sa oras at napaiyak na lamang sa CR pagkatapos. Hindi ko pa kasi tanggap na may girlfriend na siya, tapos ay biglang ikakasal na sila. Lalo lang tuloy nadagdagan ang pagkainggit ko sa babaeng yon, dahil feeling niya ay siya na ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa, matapos siyang yayain ang kasal ng kuya ng kinakasama ko. Grabe si kuya, no? Masyadong mabilis kumilos. Mantakin mong yayain agad ng kasal yung jowa niya. Halatang ayaw na talaga niyang pakawalan. Oo nga eh. Oh, bakit naman ganyan tono mo? Ano bang problema sa tono ko? Ewan ko. Kaya nga tinatanong kita kasi para kang wala sa mood. Masakit lang ulo ko tapos daldal ka pa ng daldal dyan. Hindi ba pwedeng tumahimik ka na lang muna para naman pumayapa yung paligid ko? Wala naman akong ginagawa sa'yo kaya huwag ka sa akin magalit. Masyado ka. Nagkikwento lang naman yung tao. Ayun na nga. Kwento ka ng kwento eh, alam ko naman na yan. Baka nakakalimutan mo, nakasama niyo ako nung sinabi ng kuya mo na niyaya niyang magpakasal yung jowa niya. Tapos ulit-ulitin mo pa? Bakit ba kasi nagagalit ka? Masama ba na ulit-ulitin ko? Masama kasi naririndi na ako. Crescida naman eh. Benjo naman. Mahirap bang intindihin yung sinabi ko? Ano? Ayaw mo na namang gamitin utak mo? Siguro ang kapal na ng kalawang niyan kasi hindi na talaga gumagana. Sobra ka naman magsalita. Parang hindi mo ako kinakasama kung insultuhin mo ako ah. Hindi kita iniinsulto, pero kung yan ang nararamdaman mo, problema mo na yun. Bakit ba kasi hindi ka nagmana sa kuya mo na madaling makaintindi, magaling dumiskarte sa buhay? Huwag mo nga akong ikumpara sa kuya ko. Nakakapanliit naman yun. Ganyan nga, manliit ka kasi totoo naman yung mga sinabi ko. Alam mo napakamalas ko sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Kasi nakilala pa kita at pumayag ako magpaligaw sa'yo. Kasi ikaw pa naging tatay ng anak ko. Kung hindi siguro nangyari yun, maayos-ayos yung buhay ko kumpara ngayon. Sana hindi lang palaging sapat sa atin yung kinikita mo. Sana palagi may sobra para naman hindi na tayo madalas magipit. Oh, kita mo? Kipit na naman tayo ngayon dahil walang panggatas yung anak natin. Tapos hindi na ako makahiram sa kuya mo kasi mukhang nag-iipon yata siya ng pera pang kasal nila ng babaeng yun. Magiging asawa na ni kuya yung babaeng yun na sinasabi mo. Kaya tawagin mo siya sa pangalan niya. Wala akong pakialam. Pansin ko, ang init ng dugo mo sa kanya. Inaano ka ba niya? Ano bang pinagsasasabi mo? Akala mo kasi sa akin hindi marunong mag-obserba eh. Akala mo di ko napapansin na nakikipagplastikan ka lang sa girlfriend ni kuya? So what? Wala ka namang pakialam kung nakikipagplastikan ako sa kanya. Mahalaga pa ba yun? Issue natin yung pinag-uusapan dito. Tapos magsisingit ka ng ibang tao? Di ko alam, nag-uusap pala tayo. Ano bang akala mo sa ginagawa natin? Nagpe-prayer meeting? Akala ko kasi nag-aaway tayo dahil sa tono ng boses mo.
Anak naman ng lintik. Kanina mo pa talaga pinapakailaman yung tono ng boses ko, no? Pwede bang kumalma ka lang? Masyado kang mainit eh. Mukha mo pakalmahin mo sa kakasalanan mo kung bakit ako nagkakaganito. Paano naman naging kasalanan ko? Kung nanahimik ka na lang sana, edi hindi ako magagalit sa'yo. Hirap sa'yo, hindi mo alam kung kailan dadaldal o kung kailan dapat itikom yung bibig mo. Nakakairita ka talaga kahit kailan. Bebe naman. Huwag mo nga akong tawagin yan. Huwag ka na kasing magalit sa akin. Mas marami akong dahilan para magalit sa'yo kaysa hindi. Kaya kung ayaw mong madagdagan pa pagkaaburido ko sa pagmumuka ko, manahimik ka na. Papa Dudut, hindi na ako nakapag-control ng damdamin at tuluyan na nga yung sumabog ng mga panahong yon. Lahat ng hinanakit at sama ng loob ko kay Benjo ay nasabi ko ng isang bagsakan sa pagtatalo namin. Sobrang bigat kasi sa kalooban, nadalihin na mag-isa ang mga problema ng aming pamilya na hindi naman niya nakikita o napapansin. Maling-mali yata talaga na siya ang pinili kong pakisamahan kaya nga araw-araw sa pagising at pagtulog ko ay nagsisisi ako ng husto, Papa Dudut. At dahil gusto kong pangatawanan ng sama ng loob ko kay Benjo ay nag-alsa balutan ako. At binitbit ang aming anak ng araw na yon. Umuwi kami sa maliit na inuupahang kwarto ng nanay ko kasama ang aking stepfather at 5 nilang maliliit na anak. Wala namang magawa si nanay noong pinagsiksikan ko ang aming sarili ng anak ko sa bahay nila. Pero isang araw pa lamang ang nakakalipas ay hirap na ako. Mabuti na lamang at dinalaw ako doon ni Almarie kaya meron akong napagkwentuhan na mga pinagdaraanan ko, Papa Dudut. Pasensya ka na, natagalan ako lumabas kasi pinatulog ko pa yung anak ko. Buti wala rito mga kapatid kong maliliit kasi napakaingay ng mga yun. Okay lang. Tsaka buti na patulog mo na rin yung anak mo. Oo, iyak ng iyak bago ka dumating kasi nga inaantok. Ay, sensya ka na rin. Dito lang tayo pumwesto sa may labas ng pinto. Sobrang kalat at baho kasi ng bahay nila nanay. Nakakahiya magpatuloy ng bisita. Di bale, malimlim naman sa kamahangin dito. Ano ka ba? Walang kaso sa akin yun. Salamat nga pala kasi pinuntahan mo kami rito. Oo naman. Naloka ako nung sinabi mong umalis kayo ng anak mo kina Benjo at dito kayo tumuloy kina nanay mo. Kaya nga, pero maling-mali na dito kami umuwi kasi mas mahirap pa doon kina Benjo yung sitwasyon namin ng anak ko rito. Sobrang liit ng bahay nila, maingay, mainit, makalat at mabaho. Nasusuka na nga ako eh. Bakit pa kasi umalis kayo dun? May pinag-awayan ba kayo ni Benjo? Meron, pero nakikipagbati na nga siya matapos niyang mag-sorry. Kaya lang, ganun na lang ba yun? Magsusorry tapos walang pagbabago? Nakakaumay na. Kaya sinabi ko na hindi ko na matatanggap yung sorry niya. Ayun, nag-alsa balutan kami ng anak ko at umuwi rito kay nanay. Pero alam mo naman siguro na hindi kayo pwede magstay dito na matagal, di ba? Oo, ngayon pa nga lang, hirap na ako. Kung ano man yung pinag-awayan nyo ni Benjo, payo ko ayusin nyo. Pag-usapan nyo lalo may anak kayo. Plano ko naman talaga siyang patawarin. Kaso gusto ko lang ma-realize niya na napupuno at nasasagad din ako. Alam mo naman issue namin, di ba? Yung tungkol pa rin sa pagiging kontento niya sa buhay namin tapos nadadagdagan pa ng ibang problema sa pera dahil hindi na rin kami nakakahiram sa kuya niya. Wala kinausap na kami na nagtitipid daw siya gawa ng ikakasal na. Sumabay pa talaga yung bagay na yun, nakakainis. Hindi naman siguro tama na mainis ka sa kuya ni Benjo dahil lang gusto niyang magtipid para sa kasal nila. Unfair yun sa kanya. Ay, alam ko naman yun, pero hindi ko lang mapigilan. Kung may dapat magsisihin dito, si Benjo yun. Siya pa talaga yung may ganang magsabi na wag ko siyang ikumpara sa kuya niya. Kakumpara-kumpara naman kasi siya. Saka ginagawa ko lang naman yun para maisip niya na gayahin kuya niya sa pagiging masikap at madiskarte sa buhay. Para kasing walang pangarap sa pamilya namin yung kinakasama ko.
Kontento na lang siya na nakakakain 3 beses sa isang araw. Tapos magagalit pa sa akin kung hindi masarap ang ulam. Tama ba yun? Siyempre, mali yun. Kaya hindi mo ko masisisi kung napuno na ako. Kung bakit naisipan ko na lang na umalis para maramdaman ni Benjo na sagad na pasensya ko sa kanya. Ilang taon na kaming magkasama at lumalaki na rin yung anak namin. Pero ganun pa rin buhay namin. Hindi na kami umasenso. Ni ayaw niya pa akong payagang magtrabaho. Nakakagalit na sobra. Buti pa yung kuya niya at magiging asawa nito. Mukhang malayong mararating sa buhay. Sana kami rin ni Benjo. Hindi yung mukhang sa kangkungan na lang kami pupulutin nito. Hindi naman siguro mangyayari yun. Alam ko malalagpasan nyo rin to. Walang permanente sa mundo, kahit na yung paghihirap ng tao. Basta mag-usap lang kayo na mabuti ni Benjo at bigyan mo siya ng palugit. Siguro naman makakapag-isip na siya ng matino. Kasi alam niya na pwede kayo mawala sa kanya ng tuluyan pag nagpatuloy pa yung ugali niyang yun. Ewan ko na lang talaga kung makikinig si Benjo. Papa Dudut, kahit gusto kong umasa na magbabago si Benjo ay mas nananaig pa rin sa akin ng kawalang pag-asa ng mga panahong yon. Pero dahil alam kong hindi naman kami pwedeng manatili ng matagal kina nanay, ay sumama ako pabalik sa bahay ng kinakasama ko noong pinuntahan niya kami ng aming anak upang suyuin ako at makipagbati sa akin. Pero nananatili pa rin masama ang loob ko sa kanya at kahit na nagkapatawaran na kami ay nandun pa rin yung hinanakit ko para kay Benjo. Hanggang ngayon ay inggit na inggit pa rin ako sa mapapangasawa ng kuya niya. Hindi ko mapigilang mapasa na all dahil napakaswerte ng babaeng yon sa kapatid ni Benjo. Samantalang ako sinalo ko na yata lahat ng kamalasan sa mundo. Ewan kung may katapusan pa ba ito o sadyang hanggang dito na lamang ang buhay namin ang kinakasama ko. Sana po ay mabigyan ninyo kami ng payo. Ayaw ko namang masira ang pamilya namin ni Benjo kaya babasahin ko na lahat ng mga masasabi ninyong advice. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut, ang sulat ko at sana'y mapayuhan ninyo ako at ng mga kabarangay natin dahil malaking bagay yon sa amin ng kinakasama ko. God bless and more power po sa Barangay Love Stories, sa Barangay LS. Number 1 kayo sa puso ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Cresida. Nalilito pa rin sa life ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya.